Pumunta kami sa Baguio pero dahil level 1 na, hindi na kami nahirapang mag-provide pa ng mga requirements. Mag-fill up ka lang ng form through Visita Baguio para sa QR code mo. At don't forget to bring your vaccination card. Kaya naman, tara na, gora na, excited na akong puntahan itong Atok Benguet kasi hindi pa ako nakakapunta dito. This is my first time. Sa totoo lang, kinabahan ako papunta dito kasi napakalayo pala nito from Baguio. Kung hindi ako nagkakamali, 2 hours and 45 minutes mula Baguio hanggang Atok Benguet. Ang goal namin, makarating sa may flower farm. Habang papunta kami doon, naku po, napakaraming sasakyan at mga truck ang masasalubong mo. Pero hindi ka maiinip dahil maa-amaze ka sa ganda ng paligid. Di ko akalain na yung mga bulaklak na nabibili dito na napakamamahal ay parang damong tumutubo lang dito. Gaya na lamang nitong kalalili na napakarami at kung saan-saan mo lamang makikita. Ito ay nakita namin malapit sa kanal. O diba ang ganda niya? Aliban dito nakakita rin kami ng watermelon. O diba? Ito ay tumubo lang dito sa paligid ng kanal na to. Bago ka nga pala makarating sa mga flower farm ay dadaan ka muna sa kanilang tourist center. Magbabayad ka ng 20 pesos bilang environmental fee. After that, pwede ka nang gumora. Ang tourist center na ito ay hindi kalayuan sa flower farm. Nagbibigay din sila ng mga tour guide para sa pagpasyal mo papuntang Atok Benguet at sa Sagada. Ito na nga pala yung entrance ng Northern Blossom Flower Farm. Actually, may mas malaking flower farm pa raw dito. Pero dahil ito yung pinakamalapit, dito na kami huminto. Magbabayad ka nga pala ng 250 pesos as entrance fee. So, after payment, kailangan mong mag-intay dito dahil tatawagin yung name ninyo. Meron siyang bayad. It's 250 pesos. So, abang may tatawag sa atin, then group natin, may mag-a-assist papunta dun sa loob. So, dito meron ng free complimentary drinks, may coffee, and then may snacks. Diba? So, kung saan napupunta yung ating camera. Ayan, so, hintayin natin na tawagin yung pangalan natin. Aaminin ko, medyo na-disappoint ako nung papasok ng flower farm kasi feeling ko, dito ba nakatinim yung mga halaman, parang walang makikitang maganda. Tapos, ito yung kanyang pinaka-entrance. Gusto nung aming tour guide na magpa-picture daw kami dito. Medyo hindi ako natutuwa sa nakikita ko kasi parang common landscape lang siya. Ang sabi sa amin, magpa-picture na daw kami doon kasi hindi daw pwedeng bumalik. Yan, ang Northern Blossom Flower Farm. So, ito yung kanilang first stop, yung mga succulents. Kung titignan nyo, maganda naman yung pagkaka-arrange. Still, andun pa rin yung pangamba kasi ang layo ng biniyahin namin. Baka mamaya, puro ganito lang yung makita namin. Ayoko. Sa sandaling ito, nagiging judgmental na ako kasi ito yung nakikita ko. Tignan nyo. Oh, diba? Sino hindi madi-disappoint? Kaya naman, nako, talagang kinakabahan ako. Sana makakita ako ng maganda pagdating ko sa baba. Pero, hindi ako na-disappoint dahil ito ang nakita ko. Na-amaze ako sa ganda ng scenery. Alam mo yung relax ang pakiramdam ko nang makita ko ang lugar na ito. Hindi na ako makapag-intay na mabisita at maisa-isa ang mga bulaklak na nakatanim dito. First stop, Snapdragon. Ang snapdragon ay maituturing na unusual flower. Ito ay isang uri ng anthurium plant na mas kilala bilang dragon flowers, snapdragon at dog flower dahil ang bulaklak nito ay kakaiba at merong resemblance sa bibig ng dragon. Sumasara at bumubuka ang bibig nito kapag ini-squeeze ang kanyang likuran. Ito ay native sa mga rocky areas ng Europe, United States at Canada at North Africa. Marami ang kulay ng snapdragon at mayroon din itong male and female flower. Kung ikaw ay nakatira sa malamig na lugar, okay na okay magtanim nito. Kung gusto mong mag-uwi nito at magkaroon o magbuhay ng isang snapdragon, make sure na nakatira ka sa isang malamig na klima. Rice flower o kilala bilang yarrow plant. Ang yarrow plant ay isang uri ng herbaceous flowering perennial. Ibig sabihin, ang halamang ito ay non-woody stem na lumalaki siya sa kanyang full height na nagpuproduce ng napakaraming bulaklak.
Ang yarrow plant ay ginagamit din bilang herb na commonly used as medicinal herb na nakakatreat ng bleeding or minor wounds, swollen or cramping muscles. Pero wag mo tong ititake nang hindi kumukonsulta sa physician. Alam niyo bang may non-medicinal side ang yarrow herb? Ito ay ginagawang astringent at pwede ring facial wash or shampoo. O diba ang bongga niya? Feverfew. Ito ay isang uri ng daisy o kabilang sa daisy family. Alam niyo ba, ang feverfew ay isang uri din ng medicinal plant na traditionally ginagamit sa pag-treat ng fever, migraine, headaches, rheumatoid arthritis, stomach ache, toothaches at mga insect bites. Tara, samahan niyo pa akong mamasyal. Alam niyo ba na ang dami kong na-discover ng mga bulaklak dito, yung mga ngayon ko lang nakita at nalaman ang mga pangalan. Ang gaganda talaga nitong mga succulents, so iba-iba ang kanilang kulay, iba-iba rin ang shape at ang kanilang mga laki. Napansin ko, karamihan ng mga nakatanim dito ay mga medicinal plant o herb, yung mga pwedeng kainin. Tinanong ko yung tourist guide kung pwedeng mag-chew ng isang dahon. Wag daw akong PG. Kaya ang ending, titiisin ko na lang yung gutom ko. Tara, baba na muna tayo, punta na tayo. Marsh rosemary. Sa kabila ng kanilang common name, ang species na ito ay hindi related sa lavender or sa rosemary. Napakalawak ng lupain na ito. Nakikita niyo ba kung gaano ito kalayo at kalawak? Diyan kami bababa maya-maya. Nga pala, ipapakilala ko sa inyo yung kasama kong vlogger na ginawa akong cameraman. Guys, halika na, tara, bumaba ka, tanga. So, ang ganda dito tayo sa flower farm, pero hindi pa daw ito yung pinaka maganda. So, maganda na siya sa paningin. So kung mapapansin nyo, bawat step niya may tanim na. Hindi nila inaksaya o hindi nila sinayang yung bawat lupa. Kasi first step, pwede ka mag-picture right here. See? So yung bed ng lupa, ngayon, cabbage flower. Tingnan mo, laki. So, this is onion. Ito yung bulaklak ng onion. O bulaklak ng sibuyas. Kasi, Alam mo, bagay ito sa vlog mo eh, kasi plants ka. Marijuana. eh, ano to? Anong plant to, kuya? Damo lang yan. Kala ko plant pa rin yan eh. So, ito onion to. You see, tinaniman nila. So, ito yung bunga ng onion. Bunga bulaklak ng onion. Ayan. Ito nga palang hydrangea ay isa sa mga naging una kong halaman. Pero sadly, hindi siya nabuhay.
So ito nga pala yung mga sunflower, tapos na yung pag-bloom season nila. Kaya ayan, lalanta na sila, tsaka dry na sila. Konti na lang yung mga buhay na magaganda. Ganda ng view, hindi ko mapigilang umaura. Sandali, ano nga bang aura? Teka lang ha. Katapos ng sarap magpa-picture, ito na ang struggle. Papanik, pabalik sa taas.